katambay, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good day all mga katambay. Yan. Ang oras sa atin ay 8:45 na ng umaga, mag-9 na. So, nandito ko sa church ngayon. Ang petsa pala natin is ano bang petsa ngayon? Nakalimutan ko na. October 12, Sunday. So, yun. October 12, 2025. Yun. So, happy Sunday po sa akin. Yan, kahit po tayo ay kakaunti pa, sisimulan na po natin ang ating pagsamba sa umagang ito. Kaya naman po ay kayong lahat ay inaanyayahan ko na tumayo para sa ating pag-aawitan. Ihanda rin natin ang ating mga sarili, puso at isipan. Ituon natin ito sa pagsamba sa ating Panginoon na buhay. Tayo po lahat ay patuloy na tumayo at bigyan ng papuri, awitan ang ating Panginoon na dakila. Tawagin natin ang praise and worship. Sige po, ihanda po natin ang ating mga puso. Maging maliwanag po sa atin na ano po, ang mga bata po na sanggol pa lang, yan, na 1 taon hanggang 5 taon siguro, ilang taon na ba si Emily? 3 hanggang 5 taon. Ay ano po yan, syempre hindi po nila naiintindihan ng kanilang ginagawa. Tama po ba? Talagang ano po yan eh, naiintindihan po natin yan kung sila po ay
may mga unnecessary movement. Hindi mo talaga mapapaupo po ng matagal po yan. Amen po ba? Yan. Talagang ano po yan, talagang babantayan ng magulang. Hindi naman po natin, ayaw naman po natin yung mga magulang nasa labas. Siyempre gusto rin po nilang makapakinig ng salita ng Diyos. Amen po ba? Gusto rin po nilang mabili po sila ng buhay spiritual. May mga parents po kasi na nahihiya daw kasi maingay yung bata. Huwag po kayong talagang po, naiintindihan po natin yan. Ano po? Natutuwa po tayo sa mga bagay po na yan dahil sa mga darating na panahon, hindi po natin alam sila na po yung tatayo dito para maglingkod sa Panginoon. Tama po ba? May mga bata po dito na dati tatakbo-takbo lang. Ngayon po naglilingkod na po sa Panginoon. Tama ba Gab? Diba? Tatakbo-takbo lang po yan. Talagang po, hindi po natin palawakan po natin ang ating kaisipan po dyan. Ano po? Ngayon kung sigaw po tatakbo-takbo pa rin, ano na po yan? Sasakuyin na po natin po yan. Tama po ba? Ganun po kasi, wag po kayong mahiya kung hindi po talaga maipapaupo ng sobrang tagal po yan. Yung mga bata po na yan. Minsan naging bata din naman po ako sa church na isa rin sa tatakbo-takbo. Isa po sa tatakbo-takbo na sinasaway. Pero awa naman po ng Diyos ay pastor na po ngayon. Yan. Kaya po darating po ang panahon na sila rin po ay maglilingkod po sa Diyos. So, tutuloy po natin yung ating tema, topic. Ano po? Make a difference. Halimbawa po, isang example po ito. Halimbawa ay tama ang iyong ginagawa. Sa tingin mo, tama ang iyong ginagawa. Sinaway ka ng nanay mo o magulang mo. Anong reaction mo? Itutuloy mo po ba yung tama mong ginagawa? Halimbawa, tinuloy mo yung tama mong ginagawa. Sinaway ka ng pulis. Pulis na. Tama yung ginagawa mo. Tutuloy mo pa po ba yung tamang ginagawa mo? Sino po ang itutuloy pa? Halimbawa, general na. Kaya general na. Sa tingin mo talaga, tama yung ginagawa mo eh. Itutuloy mo pa po ba yung tama mong ginagawa? Sino po ang itutuloy pa? Tutuloy pa. Halimbawa, congressman na. Mayor muna. Mayor. Tutuloy mo pa po ba yung tama mong ginagawa? Sino po ang tutuloy pa? Halimbawa ay abogado na. Yan, abogado na. Tutuloy pa po? Tutuloy pa. Korte Suprema na. Lalo na po, ang Panginoong Kristo ay hindi po tahimik tungkol po dito sa mga nangyayari po dito dahil malapit na pong dumating ang Panginoon. Make a difference. Sa ating pong pag-aaralan, sa nalalapit na pagbabalik ng Panginoon, tamang pamumuhay, how to make a difference, maging role model sa ating pamumuhay. Sinabi natin nung nakaraan saan? Sa pananalita. Saan pa? Sa paggawa. Sa paggawa. Pangalawang bahagi po ang mag-uusapan po natin sa umaga pong ito. Make a difference. Mark chapter 11 verse 15 to 19. And then tatalon po tayo sa Mark chapter 11 verse 27 to 33. Ang gamit po natin ay magandang balita, Biblia. Yan. Pagdating nila sa Jerusalem, si Jesus ay pumasok sa templo, pinagtabuyan niya ang mga nagbebenta at namimili roon. At pinagtataob niya ang mga mesa ng mga namamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Pinagbawalan din niyang tumawid sa patyo ng templo ang may dalang paninda. At tinuruan niya ang mga tao ng ganito. Nasusulat, ang aking tahanan ay tatawagin bahay dalangin na ng lahat ng bansa. Ngunit ginawa ninyo itong lugar ng mga magnanakaw. Tumawid po tayo sa Marcos chapter 11 verse 27 to 33. Muli silang pumasok sa Jerusalem habang si Jesus ay naglalakad sa patyo ng templo.
nilapitan siya ng mga punong pari, ng mga tagapagturo ng kautusan, at ng mga pinuno ng bayan. Siya'y tinanong nila, anong karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng ganyang karapatan? Sumagot sa Jesus, tatanungin ko kayo, sagutin ninyo ito at sasabihin ko sa inyo kung kanino galing ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito. Sabihin nyo sa akin, kanino galing ang karapatan ni Juan na magbautismo? Sa Diyos ba o sa mga tao? At sinilag ko sa pusa, kung sasabihin natin galing sa Diyos, tatanong naman niya sa atin kung bakit hindi natin pininiwalaan si Juan. Ngunit kung sasabihin naman natin galing sa tao, baka kung ano naman ang gawin sa atin ng mga tao. Nangangamba sila sapagkat naniniwala ang marami na si Juan ay isang tunay na propeta. Kaya ganito ang kanilang sagot, hindi namin alam. Kung ngayon, ng kautusan, mga pinuno ng bayan, upang sawayin ang ginawa ng Panginoong Kristo. Sino ba bakal mo dyan? Sino ba nagbigay sa inyong paspas dyan? Na ba yung galing? Sa senador ba? Sa congressman ba? Sa engineer ba? Na ba galing yan? Nagtuturoan na Make a difference ang Panginoong Kristo. Alam niya tama yung kanyang ginagawa. Sino pa man, pinakamataas na tao, wala po siyang ibang susundin, kundi ang sinasabi ng Diyos. Amen po ba? Mga kapatid, dapat po mas may authority ang sinasabi ng Diyos kaysa sa sinasabi ng tao. Amen po ba? Yan. Kasi po ito pong nangyayari pong ito, mga lindol, meron pong bading na naghula po dyan Bading. Kilala niyo po ba siya? Ano pa nga natin? Si Marcos. Na dati din pong hindi niya nakayanan ang pagsunod at paglilingkod sa Diyos. Kaya bumalik po siya sa Jerusalem Nagtatayo po sila ng simbahan, hindi po niya kinaya yung hirap, matinding hirap at pagod at gutom. Sakit ng damdamin, sakit ng kalooban, pagod ng katawan, hindi po niya kinaya. Kaya po siya bumalik sa Jerusalem. Pero inabot po siya ng Panginoong Kristo at muli pong nagpagamit sa Panginoon. Muli pong naisa kasama-kasama sa pangalan po ng Panginoong Kristo. Sa pangalan ng Panginoong Kristo. Ito pong binasa po natin. Galing po ang Panginoong Kristo sa Bethany. Nasa Jerusalem na po siya. Ito na po yung huling ministry na po niya. Dito na po siya mamamatay Huling ministry ng Panginoon, yung triumphal entry. Ang inakala ng marami siya ay political king. Hindi po. Ang akala... Ano po ba yan? Live as a role model of change. Mamuhay po na nagpapakita po ng pagbabago. Saan po? Sa pananalita, sa pamamagitan po ng pagsasalita at sa pamamagitan po ng paggawa. Yan po yung ginawa po ng Panginoong Kristo. Live as a role model of change sa pamamagitan po ng pagsasalita at sa pamamagitan po ng paggawa. Pangalawang bagay po natin po titignan. How to make a difference. Ang pagiging palasyo, pagiging skriba, pagiging pinuno ng pagiging matatanda ng bayan, pagiging punong saserdote, ang gusto po nila, sila po ay pinaglilingkuran. Kaya po pinuna po sila ni Jesus sa mga handaan, mas pinipili niyo yung mas pinipili niyo upo ang pandangal. Kahit pag kayo dumarating sa mga handaan, mas pinipili niyo yung mga sikat na upuan. Kasi po, para po sa kanila, ang kapangyarihan ay karangalan. Ang pagiging makapangyarihan, dapat ay pinaglilingkuran, dapat ay pinagsisilbihan, dapat laging ina-acknowledge, dapat laging nire-recognize, dapat pinupuri, dapat sinasamba. Ang pagiging ang mataas na otoridad para sa kanila ay pinaglilingkuran. Pero ang Panginoong Kristo po,
nagministeryo, naglingkod para po maging modelo. Saan po? Sa paglilingkod. Isang guro na nais pong maglingkod. Sa panahon po ni Jesus, ang pagkakaroon ng otoridad ay karangalan, kapangyarihan. Sa panahon ni Jesus, ang pagkakaroon ng otoridad ay dapat pinaglilingkuran. Kaya nga po ito pinag-aagawan sa panahon po ng ating pong Panginoong Kristo. Ang pagiging makapangyarihan ay kasikatan sa panahon po ni Jesus. Ang pagiging makapangyarihan ay pinag-aagawan po ito. Ang pagiging makapangyarihan ay isang karangalan. Ang pagiging makapangyarihan ay pinaglilingkuran. Yun po ang sistema sa panahon ni Jesus. Pero ang ginawa po niya, bilang ministeryo, bilang naglilingkod, bilang lingkod ng Diyos, siya po ay namuhay na naglilingkod. Ayaw po niya siya po ay maglingkuran. Kasi ang kaligtasan ay galing sa Diyos. Ang paglilingkod mo ay representasyon ng iyong kaligtasan. Ang pamumuhay mo ay representasyon na ikaw ay tao iniligtas ng Diyos. Pero sa to say, maraming Kristiyano, magulong gobyerno, sa kapila ng magulong relihiyon, ay nag-focus sa pinakatamang pamumuhay at pinakatamang paglingkod. At Lord, yun po yung nais po namin sundan. Sa pasama po ng pasama po mundo po ito. Nais po namin sundan at ang halimbawang pinakita ng aming Panginoong Kristo. Ang mamuhay sa pinakatamang pamumuhay at ang maglingkod sa pinakatamang paglingkod. Masumpukan mo kami, Panginoon, na tapat na namumuhay at tapat na naglilingkod hanggang sa iyong uling pagbabalik. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa kanila po ang ating pastor. At ngayon naman po ay tayo po ay magpapatuloy sa ating gawain, sa ating pagsamba sa pamamagitan ng ating pagmuling nagbibigay, Panginoon, ng aming mga tinatang piling. Dumadalangin nga po kami na pagpalain niyo po, Panginoon, ang lahat ng ito at hinihiling bawat isa, Lord God, na willing or Lord God, matapat na nagkakaloob po sa inyo at ang mga kaloob na ito ay magamit po, Lord God, sa mga pangangailangan ng iyong iglesia. Maraming salamat sa iyong pong katapatan, sa iyong pong kasapatan, O Lord God, sa buhay ng bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sige po, inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo. Pero kung natatay kay Tingin kay Boy, pinag-uusapan ko naman sa dapat. So yun mga katambay at natapos na ang aming church. So yun. So yun, dito na ako magpapaalam. So yun, may meeting pa kasi kami. So, ang oras natin ngayon ay saktong 11 o'clock na ng
umaga. Sa petsa na October 12, 2025. Abang-abang na lang sa next vlog, next upload. Just always keep safe, God bless, and then bye-bye. Matthew 21 verse 22. Pray, believe, receive, at bye-bye.